Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon tatalakayin natin ang ambisyosong plano ni Adolf Hitler na sakupin ang buong mundo. Ano ang mga estratehiya niya at paano niya ito binalak isakatuparan? Alamin natin ang mga detalyadong plano sa likod ng kanyang mapanlinlang na ambisyon. Tara at simulan na natin. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Adolf Hitler ay ipinanganak noong Abril 20, 1889 sa Braunau am Inn, Austria. Mula sa pagiging sundalo sa unang digmaang pandaigdig, naging leader siya ng National Socialist German Workers' Party, NSDAP, o mas kilala bilang Nazi Party. Ang kanyang pangunahing layunin ay maibalik ang dangal ng Germany matapos ang Treaty of Versailles na naglagay sa bansa sa kahihiyan at kahirapan. Noong 1933, naging Chancellor ng Germany si Hitler at mabilis niyang binago ang pamahalaan upang maging isang totalitarian na rehimen. Sa loob ng ilang taon, nagawa niyang gawing isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa ang Germany sa pamamagitan ng propaganda, rearmament at pagpapalakas ng ekonomiya. Isa sa mga pangunahing konsepto ng plano ni Hitler ay ang Lebensraum o espasyo para sa pamumuhay. Naniniwala siya na ang German Aryan race ay nararapat magkaroon ng mas malawak na teritoryo upang umunlad. Ang kanyang pangunahing target ay ang silangang Europa, partikular ang Soviet Union. Nais ni Hitler na pagkaisahin ang lahat ng ethnic Germans sa ilalim ng isang Reich. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng pag-annex sa Austria noong 1938 sa tinatawag na Anschluss. Sinundan ito ng pag-angkin sa Sudetenland, bahagi ng Czechoslovakia, sa parehong taon. Gumamit si Hitler ng taktika na tinatawag na Blitzkrieg o Lightning War, kung saan mabilis at malakas ang pag-atake upang maparalisa ang kalaban bago pa man makapag-react. Noong 1939, sinakop ng Germany ang Poland na nagsimula ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sunod-sunod na bumagsak ang mga bansa sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, kabilang ang France, Belgium, Netherlands at Norway. Noong Hunyo 22, 1941, inilunsad ni Hitler ang Operasyon Barbarossa, ang pinakamalaking pagsalakay sa kasaysayan laban sa Soviet Union. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagsakop sa malawak na teritoryo ng Russia, makakamit niya ang sapat na Lebensraum para sa mga Aleman. Ngunit hindi naging madali ang kampanyang ito dahil sa matinding taglamig at matapang na depensa ng mga Soviet. Sa kanyang pag-iisip, nais ni Hitler na bumuo ng isang imperyo na magmumula sa Western Europe hanggang sa Ural Mountains sa Russia. Plano niyang gawing alipin ang mga Slavs at iba pang lahi na itinuturing niyang mababa. Ang mga German settlers naman ang magmamay-ari ng mga sakahan at industriyang nakuha mula sa nasakop na mga bansa. Hindi lamang sa Europa nakatuon si Hitler. Nakipag-alyansa siya sa Japan at Italy upang masakop ang mas malawak na bahagi ng mundo. Ang Tripartite Pact na nilagdaan noong 1940 ay nagbigay daan sa pakikipagtulungan ng mga Axis powers para sa kanilang ambisyong pang-global. Isa sa mga estratehiya ni Hitler ay ang pagpapalakas ng German Navy, Kriegsmarine, at Air Force, Luftwaffe. Plano niyang kontrolin ang Atlantic at makipaglaban sa British Royal Navy. Sa pamamagitan ng mga U-boat, pinlanong putulin ang supply ng mga Allied forces. Ngunit ang kanyang plano ay hindi naging matagumpay. Ang pagkatalo sa Battle of Stalingrad noong 1943 ay nagmarka ng simula ng kanyang pagbagsak. Ang patuloy na paglusob ng mga Allied forces mula sa kanluran at ang Red Army mula sa silangan ay nagdulot ng matinding presyon sa Germany. Noong Mayo 1945, nagwakas ang ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa kasabay ng pagbagsak ng Berlin. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa plano ni Hitler na sakupin ang buong mundo.
Ang kanyang ambisyon at estratehiya ay nagdulot ng matinding digmaan at malaking kasiraan. Ang kanyang pagkatalo ay nagsilbing aral sa kasaysayan tungkol sa panganib ng totalitarianismo at walang katapusang pagnanasa sa kapangyarihan. Salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang makabuluhang talakayan tungkol sa kasaysayan at iba pang interesanteng paksa. Paalam at hanggang sa susunod na video. Dito sa Pinoy Wisdom.